Okay, ito na yung part 3 ng ating ginagawa ngayon. Bali ito maganda na yung lapat niya. Ayan. Ito yung ginawa ko ngayon. Basa kasi. Kaya basa, nilagyan ko kasi ng rugby. Ay, na-apply na siya natin ng rugby. Di ko na naipakita sa video kung paano ko in-applyan ng rugby. Pero ito yung nilagyan natin yan. Doon sa may bakat ng swelas kasi doon natin lalagay yung dating swelas niya. Yung bakat doon sa ano. Babalik din natin yung swelas niya. Ito pala yung swelas niya. Ayan. Dinikitan ko muna bago tatahiin. Ayan. Ito rin yung ginawa ko. Lapat na siya kasi portion yung ano niya, yung yung ginawa natin. Ito yung ginawa ko. Lumapat siya ng gusto kasi dun sa paliwanag ko, gumawa ko ng 3-piece pattern. Ito na yung kinalabasan. Ito kasi kanina nung ginawa ko, nung wala pa ito, sobrang lambot. Kaya ang gusto kasi ni Sir, pagka sinusuot daw kasi ni Sir ito sa paa niya, natatanggal. Kasi dala ng sobrang lambot ito. Kaya ang pinagawa niya sa akin, itong patigas dito. Ayan. Kung nakikita nyo dito sa ano, yan sa video. Ayan. Yan na yung ginawa natin. Hindi siya halata. Lapat na siya. Saka portion yung pagkagawa. Parang style niya na lang. Ang ginawa ko kasi wala tayong hulmahan. Kasi kailangan talaga sana dito may hulmahan. Para yung itong forma nito mag-shape. Kasi ang ginawa ko para mag-shape at makuha natin tong tamang hulma nito kahit di na ginagamitan ng hulmahan. Yung hulmahan kasi yun yung nagbibigay shape dito sa sapatos. Lahat ng klaseng sapatos, kahit anong sapatos man yan, kinakailangan ng hulmahan maliban sa tsinelas. Ito, 3-piece pattern. 3 pieces pattern yan. Ginawa ko ng ganyan. Tapos yan, portion na yung pagkalapat niya. At isasalpak na lang. Ngayon, itong gagawin ko ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa tong pagsalpak dito sa pagtahi naman dito. Tinatahi ko to, tapos sinizigzag. Straight stitch, tapos zigzag. Ayun. Yung pag zigzag pala nito, pinoportion ko pa rin dun sa stitches, bawat stitches nito. Ayan. Yung sinasabi ko pala, ito, iyan. Yung stitches niyan, may zigzag. Bawat isang stitches niyan, may zigzag. Kaya ganito kalinis yung pagkalapat ng leather na nilagay natin dito sa sapatos. Yan, dito ko nasisimulan ko na yung pagtatahi natin dito sa ginagawa natin ngayon na paglalapat dito sa ginagawa ko ngayon dito sa patch niya sa likod. Ayan. Kailangan dahan-dahan yung paglalagay natin dito kasi pag rat-ratin kasi ng tahi ito, mabilisang tahi, pangit yung kinalabasan. Kaya kailangan dahan-dahan. Saka pwede rin mabalian ako ng needle dito kasi makapal dito sa may ibaba niya. Kaya kailangan ingat-ingat. Minsan kasi pagka kung tutusin, mas maganda yung mabagal na pagtatahi. Lalong-lalo na sa mga masiselan, saka yung liku-likong pagtatahi dito sa ginagawa natin. Mas maganda dahan-dahan. O kaya kung sobrang tigas naman, ginagawa ko, iminano-mano ko sa makina para yung needle mapag-ingatan saka hindi mabali. Kasi may time kasi na lalong-lalo na pag yung may mga matitigas pala na dun sa loob na hindi napapansin, natatamaan, nababali yung needle. Ayan. Kung napapansin nyo pa, isa-isa lang yung
ginagawa kong stitches nito para maganda yung lapat, pantay, saka hindi madumi tingnan. Kaya ako pala binaklas yung swelas nito kasi para maitahi natin ng ganito. Kasi kapag meron yung swelas, nakasalpak siya ng ganyan, mahirap itahi at saka hindi matatahi itong palibot nito. Kaya saka hindi mailalagay ito ng maayos, kaya binaklas ko na lang ng buo. Kasi papasabay naman na ipapatahi ni sir, kaya ayun, ano na natin. Ayan, tatahin na natin ulit tong tapal nito. Inulit ko kasi yung tahi nito kasi may natahi tayong insole sa na-aksidente natin na tahing insole. Pero hindi naman na-damage, kaya ulit na lang na tatahiin ko. Ayan. Tahiin na natin. Ayan, bali, binizigzag ko na siya dito sa bawat stitches ng tahi niya para nagbibigay design sa kadagdag tibay niya na rin dito sa tinapal nating leather dito sa likod niya. Pagkatapos nito, tatahiin na lang, saka didikit, tapos tatahiin na lang.